Nakababahala ani Senate President Francis Chis Escudero kung totoo nga may iba pang foreign nationals na nagpapanggap na Pilipino para makatakbo sa 2025 midterm elections. Samantala, higit 10,000 foreign POGO workers na pa-downgrade naman na ng kanilang working visa sa gitna yan ng crackdown ng pamahalaan laban sa mga POGO. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Nitong Miyerkules, isiniwalat ni Senator J.V. Ejercito na posibleng may iba pang foreign nationals na nagpapanggap na Pilipino na naghain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections at posibleng maging panibagong alis go umano. Ngayon, hinimok ni Senate President Chis Escudero sa Ejercito na tukuyin at ireklamo mga ito sa COMELEC. Marapat na ipagbigay alam niya yan sa COMELEC para matingnan ng COMELEC at kung may sapat siyang basehan ay magsampa ng kaso to disqualify these candidates. Dagdag pa ni Escudero, dapat bantayan ang mga ahensya ng gobyerno na nagagamit sa pag-issue ng mga peking papeles. Yung milagro nangyayari sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng pag-issue ng birth certificate at ng passport. Dahil yun ang nagiging basehan ng pagpapayag o hindi pagpayag ng pagtakbo ng sino mang nais manilbihan sa isang elective na opisina. Sa serye ng pagdinig ng Senado sa illegal na POGO sa bansa, napag-alamang mga peke o dinoktor ang mga dokumento ni dismiss Bamban Mayor Alice Guo. May apilan naman si Escudero sa mga kapwa niya senador. Huwag lang naman puro mga Pilipino ang ating iniipit at kinakasuhan. Sana yung mga mastermind, utak, nasa likod at financier ng POGO, illegal na POGO, ay tunay nga madala natin sa hustisya at hindi yung ide-deport lamang sila kasama ng ibang mga Chinese nationals na wala ng working permit dito. Sa datos ng Bureau of Immigration o BI, higit 10,000 foreign POGO workers mula sa halos 40,000 na ang nag-downgrade ng kanilang working visa bagong deadline sa October 15. Kapag na-downgrade sa temporary visitor's visa ang kanilang papeles, bibigyan lamang sila ng 59 days para umalis ng bansa. Kung sila po ay umalis after December 31, lumagpas na po sila sa deadline na year-end. May kasama na po yan ng blacklisting. Hindi na po sila makakabalik ng Pilipinas. Kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senado sa illegal na POGO, tiniyak ni Senadora Risa Ontiveros na chair ng komite na lalabas kung sino ang nasa likod ng mga illegal na aktibidad dito. Susubukan na naming ipin down yung katotohanan tungkol dyan at ang kaugnayan niyan sa paano tumakas si Guo Huaping, sino yung mga taga-gobyernong tumulong sa kanya, at ano ba yung sa mahalagang issue ng espionage ang ma-establish namin. Kasama na yung mahalagang input nung nakaraang hearing ng NICA. Sa issue naman ng espionage bill, sinabi ng liderato ng Senado na may ilang pang paplansyahin para walang butas pagdating sa kung sino ang dapat panagutin sa paglabag sa national security. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.